Mr. Silent Channel. Kabanata 366 hanggang 370. Para sa iyo. 0366. Halos isipin ni Cao Jinzo na mali ang narinig niya, at pagkatapos ay sumimangot, General Shu, siya ba ang doktor na inimbitahan mo? Hindi nasisiyahang sinabi ni Shu Mingyo, Ye Fan. Ano ang gusto mong gawin? Napakaseryoso ng kalagayan ng asawa ko. Nanggugulo ka pa ba? Hindi pinansin ni Ye Fan ang mga boses na nag-aakusa sa tabi niya, tumingin sa chest x-ray, at sinabing, pulmonary embolism, ang embolism ay umaabot mula sa pangunahing bahagi ng pulmonary artery hanggang sa kaliwang pulmonary artery. Medyo mahirap pa rin. Nang marinig ang prangka na pagsasalita ni Ye Fan, si Cao Jinzo at ilang iba pang mga doktor ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagkadismaya. President Cao, totoo ang sinabi niya, mahirap ba ang operasyong ito? Hindi rin maintindihan ni Shu Mingyo. Nang makitang tahimik ang ilang doktor, nagtanong siya. Nagmamadaling sinabi ni Cao Jinzo, General Shu, tama ang sinabi niya, ngunit kung kukuha tayo ng konserbatibong paggamot, maaari tayong gumamit ng anticoagulation therapy at thrombolytic therapy, na maaari ding gumaling, at hindi natin kailangang mag-alala ng sobra. Ngumisi si Ye Fan, yumot. Anong sabi mo? Galit na sinabi ni Cao Jinzo, sino ka? Maglakas loob na tanungin ang mga resulta ng talakayan ng ating ospital sa ilang eksperto. Sinabi ni Ye Fan, sa ganoong kalaking thrombus, may panganib ng biglaang pagkamatay na sanhi ng pulmonary embolism anumang oras. Hindi ka nag-oopera, sumasali ka sa internal medicine therapy, hindi ba't nagsusugal ka sa buhay ng pasyente? Biglang kamatayan. Nagulat si Shu Mingyo, lumingon at tinanong si Cao Jinzo, Presidente Cao, totoo ba ang sinabi niya? Pinunasan ni Cao Jinzo ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing, sa teorya, posible, ngunit ang posibilidad ay hindi masyadong mataas. Let's do surgery. At least kung ibigay mo sa akin, mapaparecover ko si tita ng 100%. Ngumiti si Ye Fan ng may kumpiyansa. Kinakabahang tanong ni Shu Lingshan, Ye Fan, marunong ka ba talagang mag-opera? Doktor ka ba talaga? Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, wala akong dapat dayain sa iyo, hindi ito biro, napakaseryoso nito ang pagalingin ang mga sakit at iligtas ang mga tao. Tanong. Malamig na bumantong hininga si Cao Jinzo at sinabing, kahit na ang operasyon ay gagawin, kailangan nating gawin ito. Nasaan ka doktor? Mayroon ka bang sertipiko? Nagpout si Ye Fan, wala talaga siyang domestic certificates. Nang makita ang katahimikan ni Ye Fan, lalo pang nahiya si Cao Jinzo, at bumaling kay Shu Mingyo at sinabing, General, agad naming aayusin si Mrs. Ling na magkaroon ng excision operation. Huwag mag-alala, mayroon kaming mayamang karanasan at napakaliit ng posibilidad na mabaigo. Hindi sa maliit ang posibilidad, hindi ka mabibigo. Mataimtim na sabi ni Shu Mingyo. Mapait na ngumiti si Cao Jinzo, ito. General, medyo delikado ang operasyon, paki-intindi. Ginagawa ko ito ng walang panganib. Bulong ni Ye Fan sa isang tabi. Kinagat ni Cao Jinzo ang kanyang mga ngipin at sinabing, wala ka man lang medical certificate, at may mukha ka para sabihin ito. Walang surgeon sa mundong ito na maaaring magkamali ng 100%, at ang mga panganib sa panahon ng operasyon ay hindi mahulaan ng lahat. Isang layco lang. Hindi siya pinansin ni Ye Fan at nakangiting sinabi kay Shu Mingyo, General Shu, gusto mo bang makabawi si tita ng 100% o 99% o 78%? Maaari mo itong isipin. Si Shu Mingyo ay nahihirapan din sa kanyang puso. Hindi siya lubos na naniniwala na si Ye Fan, na bata pa, ay maaaring magkaroon ng mas maraming karanasan kaysa kay Cao Jinzo, ngunit ang lakas ng sinaunang martial arts ni Ye Fan ay talagang nabigla sa kanila. Ang isang binata sa kanyang 20s, na may tulad na sinaunang martial arts strength, ay katumbas ng pagpapatunay na siya ay isang henyo. Para sa mga henyo, hindi naaangkop ang ilang sentido komon. Hindi ko kayang isugal ang buhay ng aking asawa. Dapat kong ipaubaya ang operasyong ito kay President Cao at sa iba pa. Naisip ito ni Shu Mingyo, ngunit hindi pa rin siya ng ahas na pakawalan si Ye Fan. Pagkatapos ng lahat, si Ye Fan ay walang kahit isang sertipiko ng kwalifikasyon. Si Ye Fan ay walang magawa, si Shu Mingyo ay masyadong konserbatibo, ngunit naiintindihan niya. Sa kasong ito, maaari ba akong magmungkahi? Sabi ni Ye Fan. Anong payo? Nakagawa ka na ba ng pet cord para sa tiyahin mo? Tanong ni Ye Fan. Sumimangot si Shu Mingyo, ano iyon? Sa pangkalahatan, ang pet cord ay positron emission computed tomography. Sumimangot si Cao Jinzo at sinabing, bakit natin ginagawa ang ganitong uri ng pagsubok? Malinaw na nating nakita ang sakit. Umiling si Ye Fan, sa palagay ko mas mabuting gawin mo ito, dahil nang makita ko ang aking tiyahin, nalaman kong hindi lamang siya nahihirapang huminga, ngunit kapag siya ay nakatayo doon, ito ay napaka-hindi natural, na parang ang kanyang likod ay sumasakit din. May kinalaman ang pananakit ng likod ng asawa ko sa sakit na ito. Narinig din ni Shu Mingyo na binanggit ito ni Dong Fangzuan, ngunit palagi niyang iniisip na ito ay dahil tumatanda na siya, at normal ang pananakit ng likod.
May naisip si Kao Jinzo at iba pang mga doktor, at biglang nagising, ibig mong sabihin, si Madam ay maaaring may pulmonary artery sarcoma. Ito lang ang hula ko sa ngayon, mahinang sabi ni Yefan, ang malignant na tumor ay lumalaki sa pulmonary artery, mahirap matukoy sa pamamagitan ng ordinaryong chest x-ray at CT, at ang mga sintomas ay halos kapareho ng pulmonary embolism, at maraming kaso ng misdiagnosis, tama ba? Bagamat ang mga tao sa pamilya Shu ay walang alam na anumang medikal na kasanayan, nakarinig sila ng mga malignant na tumor. Alam pa rin ang kaseryosohan. President Kao, bilasan mo at tingnan mo ang asawa ko. Walang ibang pakialam si Shu Mingyo, pakiramdam niya ay tiyak na hindi siya magdurusa sa isang tseke. Bagamat naramdaman ni Kao Jinzo na ito ay isang malaking bagay, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang intindihin, okay, ako na ang mag-aayos. Makalipas ang mahigit isang oras, natapos ang pet court. Nang lumabas ang mga resulta, ang ilang mga eksperto sa ospital ay mukhang lubhang pangit. Hawak ni Kao Jinzo ang pelikula, nanginginig ang kanyang mga kamay, at hindi niya alam kung paano magsalita. Matalim na tinitigan ni Yefan ang isang puting bahagi sa itaas nito, at sinabing, sa sobrang laki ng tumor, hindi nakakapagtaka na si Auntie ay may sakit sa likod. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, nang walang operasyon, maaaring hindi siya mabuhay ng isang buwan. Yefan, may tumor talaga ang nanay ko. Tapos, ano ang dapat kong gawin ngayon? Nang makitang nagkatotoo ang mga salita ni Yefan, mas naniwala si Shu Lingshan sa mga medikal na kasanayan ni Yefan. Hinawakan ni Yefan ang katkan ng babae at inaliw, hindi bale, kaya kong gawin ang operasyong ito, at hindi ko hahayaang magkaroon ng problema ang nanay mo. Malungkot din ang hitsura ni Shu Mingyo at sinulyapan si Kao Jinzo at ang iba pa, talagang nagkamali ka sa diagnosis kanina. Nahihiyang paliwanag ni Kao Jinzo, oo. Paumanhin, General Shu, hindi namin inaasahan. Sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng tumor ay bihira. Talagang hindi namin inaasahan. Hindi naman sa hindi namin in-expect, lahat kasi iniisip niyo na pagalingin ang asawa ng general para magkaroon kayo ng mukha, pero hindi niyo naman talaga tinitingnan lahat ng sintomas ng pasyente sa pananaw ng doktor, mali ang focus. Oo, syempre may mali. Nagtitinda ng karne ang mga butcher, naputol ang maling kutsilyo gamit ang isang kutsilyo, ang malaking bagay ay palitan ang kutsilyo, ngunit pinutol ang kutsilyo ng doktor at sinabi niya na gusto niyang palitan ang kutsilyo, ngunit ito ay papatay ng mga tao, ano sa palagay mo? Pabirong tanong ni Yefan. Namula si Kao Jinzo at ang iba pa, at naramdamang inihahambing sila ng isang mabalahibong batang lalaki, kaya natural na hindi sila kumbinsido. Kahit nalokohin ka, kaya mo bang gawin ang operasyon na ito? Napakalubhana ng pagdikit ng tumor na ito, at hindi mo ito mapuputol ng walang sapat na kasanayan sa pag-opera. Sabi ni Kao Jinzo. Kalmadong sinabi ni Yefan, para lang sa iyo iyon, buo ang tiwala ko na kaya kong magtatagumpay. Kabanata 0367 Mga kamag-anak. 0367. Lubos na mayabang. Kayo ang mga eksperto dito na hindi pa nakikita ang mundo. Ang kahirapan ng operasyong ito ay nangangailangan ng kooperasyon ng ilan sa aming mga eksperto upang makumplito ito. Sabi ni Kao Jinzo. Malapit nang sumabog ang ulo ni Shu Mingyo, at malakas niyang sinabi, kailan magsisimula ang operasyon. Isang buwan na lang ang natitira sa asawa ko, kaya hindi na ako makapaghintay pa. General, magagawa natin ito ngayon, nagmamadaling sabi ni Kao Jinzo. Kung gayon bakit hindi ka maghanda? Si Shu Mingyo ay naiinip na maging magalang sa kanila. Nagmamadaling nagdala si Kao Jinzo ng ilang eksperto at nagsimulang maghanda para sa operasyon, na parang tumakas. Itay, hayaan mo si Yefan na gawin ito, siya ang nakakita ng tamang sakit, naniniwala ako sa kanya. Nagpayo si Shu Lingshan. Binigyan ni Shu Mingyo ng masamang tingin si Yefan, naniniwala ka sa kanya, hindi ako naniniwala sa kanya. Hayaan siyang magsagawa ng operasyon at iligtas ang iyong ina, pagkatapos ay hindi niya sasampalin ang kanyang ilong sa mukha. Pakialam dito, buhay siguro ng nanay ko. Si Pangulong Kao at ang iba pa ay hindi mabibigo. Pagkatapos magsalita ni Shu Mingyo, itinulak niya ang kanyang anak na babae at humakbang palabas. Lumapit si Yefan at niyakap ang mga balikat ni Shu Lingshan, umaaliw, okay lang, Xiao Shanshan, pupunta ako sa operating room kasama nila mamaya, kunwari nagmamasid, kung may nangyaring mali, kikilos ako. Tumingin si Shu Lingshan sa lalaking may pulang mata at walang magawang tumango. Kinagabihan, opisyal na nagsimula ang operasyon. Si Yefan ay bastos at sinabing gusto niyang pumasok at mag-obserba, at pagkatapos ay pumasok sa operating room. Bagamat napansin ito ni Shu Mingyo, nag-alinlangan siya at hindi ito pinigilan. Ang isang grupo ng mga tao ay nanatili sa labas, nanunood ng live sa pamamagitan ng kamera, nanunood ng sitwasyon sa loob, dahil sa takot sa anumang aksidente. Personal na isinagawa ni Vice President Kao Jinzo ang operasyon. Bago ang operasyon, huminga siya ng ilang malalim bago ipahayag ang pagsisimula ng pulmonary artery tumor resection. Kinuha niya ang scalpel at pinutol ito. Si Yefan ay tahimik na nakatayo sa hindi kalayuan, pinapanood ang ilang mga doktor na abala doon, nang walang sinasabi. Nang makita niya ang tumor, sumimangot si Kao Jinzo.
Hindi, din, walang seksyon na malapit sa tumor. Sabi ng isang katulong sa pagkabalisa. Matapos matanto ni Cao Jinzo ang kaseryosohan, pinag-isipan niya ito sandali, at sinabing, bigyan mo ulit ako ng scalpel. Nang muling lumaki ang hiwa, at nakita kung ano ang nasa loob, naging berde ang mukha ni Cao Jinzo. Oops, kumalat ang tumor sa labasan ng kanang ventricle, at umabot na ito sa aortic valve. Direktor, paano? Paano ito mapupuksa? Nataranta ang dalawang katulong. Kinagat ni Cao Jinzo ang kanyang mga ngipin, kailangan din itong balatan. Mabilis na tanggalin ang mga forceps para sa akin. Sa pilitang sinimula ni Cao Jinzo na tanggalin ang nakadikit na bahagi ng tumor, ngunit ang mga daluyan ng dugo ay dumidikit ng napakatigas na tila wala siyang magawa. Dean, ikaw. Bakit pawis na pawis ka? Hindi ka maaaring magpatuloy ng ganito, Presidente, napagkamalan namin ang kalubhaan ng tumor na ito. Narinig ni Xu Mingyo ang mga salita ng ilang doktor sa labas. Naging asol ang mukha ni Xu Mingyo sa galit. Kinuha niya ang isang walkie-talkie at sinigawan si Cao Jinzo sa operating room. Cao Jinzo. Di ba sabi mo kaya mo? Anong kalokohan ang ginagawa mo? Sa ganoong antas ng tumor, sumuko na lang siya. Ngunit sa pagkakataong ito ay ang asawa ng general. Kung siya ay nabigo, siya ay magiging kahihiyan sa hinaharap. Sa sandaling ito, bamantong hininga si Ye Fan, lumakad, at itinulak si Cao Jinzo palayo. Umalis ka, huwag ipagpaliban ang oras ng operasyon. Itinaas ni Ye Fan ang kanyang ulo at sinabi sa camera, General Xu, ngayon ay inooperahan ko ang iyong asawa. Kung gusto mo siyang mamuhay ng maayos, hayaan ang lahat na narito na sundin ang aking mga tagubilin. Hindi na nagtagal si Xu Mingyo, nagngalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, okay. Lahat ng tao sa operating room ay nakikinig kay Ye Fan. Lumingon si Ye Fan sa isang nurse at sinabing, bigyan mo ako ng magnifying glass at scalpel. Natural, ang nurse ay hindi nang ahas na tumanggi, at nagmamadaling nagdala ng mga gamit kay Ye Fan. Sinulyapan ni Ye Fan ang progreso ng operasyon, at walang sabi-sabi, nagsimulang mag-alis. Ang pamamaraan ni Ye Fan ay mas mahusay at tumpak kaysa kay Cao Jinzo. Okay. Sobrang bilis. Kailangan talagang tanggalin. Bulalas ng dalawang katulong, at natigilan din si Cao Jinzo na nasa likod. Nang marinig ito, sina Xu Mingyo at Xu Lingshan sa labas ay may pag-asa sa kanilang mga mata. Pagkatapos magbalat, iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at sinabing, simulan mong alisin ang tumor, bigyan mo ako ng surgical scissors. Iyan, ano ang pangalan mo Cao? Huwag kang tulala, pumunta at hilahin ang tumor section papunta sa akin. Ngayong nakita ni Cao Jinzo ang kakayahan ni Ye Fan, naglakas loob siyang tumanggi, at nagmadaling pumunta sa kabilang panig upang maging isang katulong at makipagtulungan kay Ye Fan. Maingat na inalis ni Ye Fan ang tumor, at ang bilis na ito ay nagpagulat sa lahat. Susunod, muling buuin ang labasan ng kanang ventricle. Utos ni Ye Fan. Mahinang tanong ni Cao Jinzo, ito. Itong doktor, hindi ba natin tatanggalin ang kaliwang baga? Walang kalokohan, itinaas ni Ye Fan ang kanyang mga mata. Bakit? Nagtaka si Cao Jinzo, paano kung mag-metastasis muli ito sa kaliwang baga? Gago ka, tinanggal ang tumor, at sinuri ang baga bago ang operasyon. Hindi sila nag-isip ng mabuti. Huwag mag-aksaya ng oras, kunin ang pericardium. Ang unang katulong, at tahiin ang pulmonary artery sa parehong oras. Sa operating room, sa ilalim ng pamumuno ni Ye Fan, ang lahat ay isinagawa sa maayos na paraan, at ang lahat ay nakadama ng lubos na relax. Sa labas ng operating room, sa silid kung saan naroon si Xu Mingyo at ang iba pa, isang grupo ng mga tao ang lubos na naaliw. Sa sandaling ito, ang pinto ay biglang itinulak, at isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, kasama ang ilang kasamang tao at isang grupo ng mga bodyguard na nakaitim, ang nagmamadaling pumasok. Anong problema ng kapatid ko? Nagbago ang ekspresyon ni Xu Mingyo nang makita niyang paparating ang tao, at tila hindi siya nasisiyahan. At si Xu Lingshan ay natigilan saglit, pagkatapos ay tumawag ng nakangiti, Tito, Ming, nandito ka ba? Sinabi ni Xu Mingyo, Dongfang Bai, bakit? Dinadala mo ang napakaraming tao sa ospital. Ang presidente ng Qingyang Society, si Dongfang Bai ng pamilya Dongfang, at ang kanyang anak na si Dongfang Ming. Ilang tagalabas ang mag-aakalang si Dongfang Zuan ay talagang miyembro ng pamilya Dongfang, isang babae mula sa isang underground na pamilya. Nang magkita sina Xu Mingyo at Dongfang Zuan, hindi nila alam ang pagkakakilanlan ng babae. Pagkatapos nilang magmahalan, ang hirap bumitaw. Sa wakas, hinikayat nila si Xu Maolin na pakasalan si Dongfang Zuan. Ngunit ang pamilya Xu ay isang sikat na pamilya kung tutuusin. Gaano man kayaman at kapangyarihan ang pamilya Dongfang, sila rin ay mga pamilyang nasa ilalim ng lupa, kaya hindi sila masyadong maluwalhati. Sa makatuwid, si Xu Mingyo at ang kanyang bayaw na si Dongfang Bai, ay palaging nasa maling paraan, at palagi silang hindi komportable sa lahat ng uri ng mga bagay. Si Dongfang Bai ay minamalas din ang kasinungalingan ng pamilya Xu, at bihirang banggitin sa iba na ang kanyang kapatid na babae ay asawa ng pamilya Xu. Ngunit sa pagkakataong ito, kaarawan ni Xu Maolin, at dinala ni Dongfang Bai ang kanyang anak upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan.
Hindi ko lang inaasahan na pagdating nila dito, nabalitaan nilang na-admit sa ospital si Dongfang Zuan at kailangang operahan, kaya natural na nagmamadali silang pumunta. Kabanata 0368 Ang kahihiyan ng pamilya Shu. 0368. Gusto kong makita kung hindi ka mabuti sa kapatid ko. Kung mayroon siyang mali, ako, si Dongfang Bai, ay hinding-hindi uupo. Nagalit si Dongfang Bai. Uncle, hindi ganoon. May tumor ang nanay ko, at wala itong kinalaman sa tatay ko, nagmamadaling paliwanag ni Shu Lingshan. Humph. Ano ang ipinapaliwanag mo sa isang hindi makatwirang taong tulad niya? Ngumisi si Shu Minggayo. Kinusot ni Dongfang Bai ang kanyang mga mata at sinabing, hindi ako magsasalita ng kalokohan sa iyo. Kumusta na ang kapatid ko? Hindi mo ba kayang panuulin ang iyong sarili? Malapit nang matapos ang operasyon, sabi ni Shu Minggayo. Nilingan ni Dongfang Bai ang kanyang ulo upang tingnan ang screen, at agad na sumimangot. Naramdaman niya na ang doktor na nagsagawa ng operasyon, bagaman nakasuot ng maskara, ay pamilyar pa rin. Oo, Mr. Ye. Nagulat ang mga tao. Kilala mo siya? Takang tanong ni Shu Minggayo. Alam kong walang kaparirikan. Ang operasyon ng aking pamilya na si Aming ay ibinalik mula sa tarangkahan ng impyerno dahil sa kanyang napakahusay na kasanayan sa medisina. Noon, kinuha ko ang pinakasikat na eksperto sa bansa. Napakagandang rejuvenation. Nagmamadaling sinabi ni Dongfang Bai kay Dongfang Ming, na nasa tabi niya, Ming, dapat mong pasalamatan si Mr. Ye ng maayos, noong huling beses kang nagkasakit, hindi mo ito mapalampas sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwa rin si Dongfang Ming, as ordered. Father. Natigilan ang lahat sa pamilya Shu, ngunit nagulat si Shu Lingshan, so may ganoong bagay. Iniligtas ni Ye Fan si Aming. Oo, pinsan, bakit mo sinasadyang inimbitahan si Mr. Ye? Sinabi ni Dongfang Ming, narinig ko sa mga tao sa ospital na hindi pa ako nakakita ng ganoong kasanayang cardiothoracic surgeon gaya ni Mr. Ye. Ang swerte ko talaga. Medyo nahihiya si Shu Minggayo. Sa pag-iisip tungkol dito, talagang minamaliit nila si Ye Fan, at kinwestiyon pa nila ang mga kwalifikasyon ni Ye Fan noon. Sa Mr. Ye dito, kung gayon ang operasyon ay talagang walang problema. Huminga ng mahina si Dongfang Bai, may konsensya ka pa, alam mo na iimbitahan mo si Mr. Ye na gawin ang operasyon sa kapatid ko. Matigas ang mukha ni Shu Minggayo, at ang mga tao sa pamilya Shu ay medyo hindi natural. Saan nila ito inimbitahan? Si Ye Fan ang nagkusa na anyayahan si Ying at pinapasok siya. Nang makita ang kakaibang ekspresyon ng lahat sa pamilya Shu, natural na natarante si Dongfang Bai at tinanong si Shu Lingshan kung ano ang nangyari. Sa mga tao ng pamilya Shu, ang pamangkin na ito ay mas malapit din kay Dongfang Bai, higit sa lahat dahil kamukha ni Shu Lingshan ang batang Dongfang Zuan. Maikling ipinaliwanag ni Shu Lingshan ang dahilan, at agad na naunawaan ni Dongfang Bai ang buong kwento, at hindi niya maiwasang mapangiti, ito ay talagang katulad ng palaging minamaliit ang mga tao. Mr. Ikaw ay isang master na may medikal na etika, kaya wala siyang pakialam sa iyo. Kung hindi, paano siya magiging mabait upang iligtas ang aking kapatid na babae? Nagtampo si Shu Minggayo, ngunit hindi siya makapagsalita. Pagkatapos ng lahat, iniligtas ni Ye Fan ang kanyang asawa, at paulit-ulit siyang nagkamali, kaya wala nang dapat ipangatwiran. Nang matapos ang operasyon, mahinahong lumabas ng operating room si Ye Fan, ngunit si Cao Jinzo at ang iba pang nasa likod niya ay puno ng paghanga. Sa labas, natural na nagulat si Ye Fan nang makita niya si Dongfang Bai at ang kanyang anak. Bakit nandito ang iyong ama at anak? Nakangiting tanong ni Ye Fan. Nagpasalamat si Dongfang kay Mr. Ye sa pagligtas sa kanyang buhay. Naunang umakyat si Dongfang Ming, lumuhod sa isang tuhod. Dali-dali siyang tinulungan ni Ye Fan at nakangiting sinabing, magaling na ang bata, doktor ako, at kailangang lumuhod ang pasyente para maoperahan. Ano ang tawag dyan? Bigyan mo lang ako ng ilang pulang sobre sa festival, haha. Nagbibiro si Ye Fan, ngunit seryosong sinabi ni Dongfang Ming, natural lang iyon, mag-iiwan ng address si Mr. Ye mamaya, at talagang bibisita ako. Ang pamilya Dongfang ay palaging gustong humingi ng pabor kay Ye Fan, syempre. It's up the vine. Kinailangan ni Ye Fan na magpanggap na hindi niya narinig, lumapit kay Shu Lingshan, at nakangiting sinabi, okay lang ang iyong ina, okay lang sa loob ng 24 na oras, pagkatapos ay ganap siyang ligtas. Hindi napigilan ni Shu Lingshan, humakbang siya at niyakap si Ye Fan, ngunit wala siyang pakialam sa nag-aapoy na mga mata ni Shu Minggayo sa likod niya. May nakita si Dongfang Bai at bahagyang ngumiti, Mr. Ye, papalapit ng papalapit ang relasyon natin. Kasama mo ang pamangkin ko. Kung saan, halos hindi na ako mabilang-bilang tiyuhin. Ye Fan matapos kumurap ang kanyang mga mata, naalala niya, si auntie ay mula sa pamilya Dongfang. Kapatid ko ito, sabi ni Dongfang Bai. Natawa si Ye Fan, kung gayon, hindi ito isang walang ingat na pagkalkula, ikaw ang aking tiyuhin, ito ay isang magandang bagay, na iligtas ko lamang ang aking sariling mga tao. Oo haha, inuman tayo mamayang gabi. Ligtas na ang paggaling ng kapatid ko, at kasal na ulit. Dobleng kaligayahan. Masiglang sabi ni Dongfang Bai.
Bagamat alam ni Ye Fan na gusto ng pamilya Dongfang na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa kanya, pagkatapos ng lahat, siya ay tiyuhin ni Shu Lingshan, at mahirap para sa kanya na iwasan siya, kaya pumayag na lang siya. Bilang resulta, si Shu Minggayo ay naiwan sa lamig, iniwan si Shu Minggayo sa gilid, napahiya sandali. Matapos umalis sa ospital at bumalik sa pamilya Shu, lahat sa pamilya Shu ay hindi na nang ahas na hilingin kay Ye Fan na itaboy. Gayunpaman, ang pagtrato kay Ye Fan bilang panauhin ay nagdulot ng hindi komportableng pakiramdam sa pamilya Shu. Sa desperasyon, kinailangan niyang hayaan si Yan Hui, ang matandang kasambahay, na ayusin ang kwarto at board ni Ye Fan. Nagsagawa si Ye Fan ng mahiwagang medikal na kasanayan upang iligtas ang kanyang may bahay na si Dongfang Zuan, na hindi nagtagal ay kumalat sa pamilya Shu. Matapos malaman ito ng matandang si Shu Maolin, napakasaya rin niya. Kung hindi, magkakaroon siya ng kanyang kaarawan sa susunod na araw, ngunit ang kanyang manugang ay may malubhang karamdaman. Sa gabi, magkasamang umiinom at kumakain ng karne sina Ye Fan at Shu Lingshan kasama si Dongfang Bai at ang kanyang anak. Halos madaling araw na, at lasing na lasing si Dongfang Bai kaya nabaliw siya. Mabuti pa si Ye Fan. Pinaramdam nito sa lahat na si Ye Fan ay talagang masama. Ipinadala ni Shu Lingshan si Ye Fan hanggang sa kung saan siya nakatira. Sa kalagitnaan ng gabi, napakalamig ng temperatura. Ang babae ay nakasuot ng puting button-down coat na may fur collar, at ang kanyang mixing buhok na hanggang balikat ay itim at may kantab. Nang tumingin siya sa kanyang gilid, nawala ang kaunting kabayanihan niya at nakakuha ng kaunti pang kagandahang pambabae sa ilalim ng buwan. Natagpuan ni Shu Lingshan na ang lalaki ay nakatingin sa kanya, hindi niya napigil ang mamula at sinabing, huwag kang manood, ano ang napakaganda. Xiao Shanshan, napansin kong hindi ka nagsusuot ng uniforme ng seguridad, sa totoo lang ay medyo banayad, pakiramdam ko ito ay ibang-iba sa karaniwan, nakangiting sabi ni Ye Fan. Halika, kasama mo ang isang magandang babae tulad ni President Su araw-araw, paano mo ako mababaliw? Masaya si Shu Lingshan sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito inamin. Hindi mo kailangang ikumpara sa kanya, iba ang kagandahan mo, sabi ni Ye Fan. Naglalakad patungo sa pintuan ng silid, galit na sinabi ni Shu Lingshan, pinapanatili mo pa rin ang mga salitang ito, bumalik at suyuan si Pangulong Su, aalis na ako. Nang makitang aalis na ang babae, hinawakan ni Ye Fan ang kanyang kamay, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, malamig ang temperatura sa panahon ng 2009, kung ang isang lalaki at isang babae ay nag-iisa, paano niya hindi direktang dadalhin ang babaeng ito? Ikaw, anong ginagawa mo? Mas bumilis ang tibok ng puso ni Shu Lingshan. Sa katunayan, nang dumating siya sa lahat ng paraan, naramdaman niya na maaaring may mangyari, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kadirekta si Ye Fan. Iniyakap ni Ye Fan ang kanyang mga braso sa baywang ng babae, hinawakan ang kanyang ulo gamit ang isang kamay, inilagay ang babae sa poste, ibinaba ang kanyang ulo at hinalikan ito. Chapter 0369 Tumawag para magtanong. 0369. Ang katawan ni Shu Lingshan ay matigas pa rin noong una, ngunit habang patuloy ang opens iba ni Ye Fan, unti-unting lumambot ang kanyang maselang katawan. Siya ay nasakop ng mga makapangyarihang pagtatanghal ng mga lalaki ng sunod-sunod kaninang umaga, at nasakop niya ang isang pusong hindi pa rin mapakali. Sa sandaling ito, bigla niyang napagtanto na kahit na talagang may ginawa si Ye Fan sa kanya, handa na siyang. Huwag dito, dahil sa katwiran ni Shu Lingshan, na itulak niya ang lalaki palayo, at bamulong, pumasok ka sa bahay, okay. Napaka-excite sa labas, walang darating, nakasando si Ye Fan sa tainga ng babae. Oops, please. Nahihiya ako, napabuntong hininga si Shu Lingshan. Hindi napigil ang matawa ni Ye Fan, Xiao Shanshan, napakahiya mo, akala ko napakatapang mo. Paano ako? Hindi alam ni Shu Lingshan kung paano sisigot, dahil ang kamay ng lalaki ay mabagal na dahan-daang inabot ang kanyang damit. Ayaw ni Ye Fan na masyadong takutin ang isang babae sa unang pagkakataon. Lahat ay handa, kaya dapat niyang pahalagahan ang pabor na ito. Inakbayan niya ang babae at dahan-daang naglakad patungo sa bahay, ngunit ang tunog ng mga yabag ang nagpatigil sa matalik na kilos ng dalawa. Nagmamadaling itinulak ni Shu Lingshan ang lalaki, inayos ang magulo niyang buhok, at tumingin sa dulo ng koridor. Nanlumo din si Ye Fan, bakit biglang sumugod ang isang grupo ng mga lalaki sa isang malaking gabi. Ang nangunguna pala ay si Shu Minggayo. Nang makita ni Shu Minggayo ang red tide at gulat sa mukha ng kanyang anak, mas naging malungkot ang kanyang mga mata, at tinitigan niya ng masama si Ye Fan. Dahil sa iyo, may nangyari sa pamilya Shu natin ngayon, alam mo ba iyon? Tanong ni Shu Minggayo. Mukhang naguguluhan si Ye Fan, ano ang malaking bagay, wala na ang kalusugan ni Tia. Kinabahan din si Shu Lingshan. Pagkatapos ng lahat, nang siya ay bumalik mula sa ospital, ang katawan ni Dongfang Zuan ay matatag na, at nag-aalala siyang nagtanong, Nay, ano ang nangyari sa kanya? Hindi mo ito nanay, ito ang iyong panganay na kapatid at pangalawang kapatid. Pareho silang itinuring na mga sospek na kriminal at dinala para imbestigahan. Galit na sabi ni Shu Minggayo. Natigilan si Shu Lingshan, ano? Hindi ba okay ang panganay at pangalawang kapatid sa araw?
Dahil gusto nilang batiin ng kaarawan si Xu Maolin, bumalik din ang tatlong nakatatandang kapatid ni Xu Lingshan sa loob ng 2 araw. Bagamat palagi kaming nagkikita sa maghapon at magkasamang pumunta sa ospital, dahil hindi masyadong close ang magkapatid, hindi sila gaanong nakikipag-usap. May isang tao mula sa disciplinary committee ng hukbo na kinuha lamang sila, na nagsasabi na mayroon silang mga interes sa pakikitungo kay Zhang Dali ng Departamento ng Logistic na naaresto noong 1 buwan. Hindi nila alam kung saan sila nakakuha ng ebidensya. Kayong dalawa yan. Kapatid ko, kumain ako kasama ang Zhang Dali na iyon. Sa iisang hukbo, hindi maiiwasan na sabay tayong maghapunan, kaya dahil dito, pinatawag natin sila. Ang mukha ni Xu Mingyo ay sobrang pangit. Masasabi ni Ye Fan na may nagta-target sa pamilya Xu, ginawa ito ng mga tao mula sa pamilya Zhao. Bukod sa pamilya Zhao, sino ang haarang sa pamilya Xu natin sa ganoong oras? Bukas ang tatay ko. Ika-80 na kaarawan, ngunit ang 2 apo ay tinawag para uminom ng tsa ngayong gabi. Ito ay malinaw na sirain ang aming pamilya Xu at gawing pagtawanan ang aming kaarawan. Pinandilatan ni Xu Mingyo si Ye Fan at sinabing, kung hindi dahil sa iyo ang gumawa ng gulo at masaktan ng mga tao ng pamilya Zhao ng lubusan, paano sila lubos na maaagaw at mapahiya para sa atin? Nagmamadaling ipinagtanggol ni Xu Lingshan ang lalaki, itay, hindi ito lubos na masisisi kay Ye Fan, ang pamilya Zhao ay masyadong kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Ang mga ganitong kapintasan ay dapat iulat, at hindi sila karapat-dapat na maging isa sa 5 sikat na pamilya. At saka, kung ang magkapatid ay inosente, at ang tunay na ginto ay hindi natatakot sa apoy, ano ang magagawa nila sa atin? Shut up! Hinahalikan ako ng asawa ko dito, tapos may mukha ka pang banggitin sa akin ito. Galit na itinuro ni Xu Mingyo si Ye Fan at sinabing, kung hindi mo malulutas ang bagay na ito bago ang kaarawan bukas, pupunta ako sa Huahay, hihiwalayan din kita. Tai! Ikaw! Nagalit si Xu Lingshan saglit, hindi alam kung ano ang sasabihin. Ngunit pinaikit ni Ye Fan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, General Xu, ano ang ibig mong sabihin? Hanggat nalutas ko ang bagay na ito, hindi ka lalaban sa akin at kay Shanshan. Malamig nang umuso si Xu Mingyo, hindi ko sinabi iyon. Di ba sabi mo hindi ka natatakot sa pamilya Zhao? Saka mo man lang patunayan sa akin na hindi ka natatakot sa batas. Tumango si Ye Fan, kung ganoon, haharapin ko ang bagay na ito. Bukas na kaarawan, ipinapangako kong gagawin kong maganda ang iyong pamilya Xu. Mukhang nagdududa si Xu Mingyo, ano ang gagawin mo? Hindi ko pa ito naiisip, ngunit palaging may paraan, mahinang sabi ni Ye Fan. Kung hindi pa nakalabas bukas ang 2 anak ko, umalis ka na sa pamilya naming Xu. Kahit papagalingin mo ang asawa ko, walang silbi. Hinaway-kaway ni Xu Mingyo ang kanyang kamay at mabilis na naglakad palayo, halatang nag-iisip ng ibang paraan. Mukhang nag-aalala si Xu Lingshan, Ye Fan, mayroon ka ba talagang solusyon? Si Ye Fan ay talagang maraming solusyon. Sa madaling salita, ang pamilya Zhao ay may malalim na pinagmulan at maraming tao. Kung talagang gusto mong makahanap ng isang tao upang manghuli sa buong mundo ang mga tao ng pamilya Zhao, ang pamilya Zhao din humimok. Gayunpaman, sa pagkakataong iyon, naramdaman ni Ye Fan na ito ay masyadong matrabaho, at ang pakikitungo sa isang pamilyang Zhao ay hindi magiging sanhi ng madugong bagyo sa mundo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Ye Fan, tatawagan ko si Lao Exi at magtatanong. Matandang Exi. Nagulat si Xu Lingshan, ang ibig mong sabihin ay tagapayo ng militar. Well, siya ang may pinakamaraming ideya, sabi ni Ye Fan. Ngunit kahit na ito ay isang military advisor, imposibleng labanan ang pamilya Zhao. Ang pagbaril ng pamilya Zhao sa pagkakataong ito ay dapat na ang may-ari ng pamilya, si Zhao Shangkang, na personal na namagitan. Kung hindi sila maglalakas loob na arestuhin ang 2 kong kapatid. Bagamat nagretiro na si Zhao Shangkang, ang kanyang mga koneksyon ang relasyon ay napakatibay pa rin, maliban kung ang pamilya Exi ay nakikialam, o umaasa sa mga tagapayo ng militar. Natatakot akong hindi ito makakatulong. Nag-aalala si Xu Lingshan. Ngumiti si Ye Fan at nagpas siyang tumawag bago magsalita, kaya kinuha niya ang kanyang mobile phone. Isang eleganteng courtyard house sa kabisera, maliit ang laki, ngunit mabigat na binabantayan. Sa lahat ng direksyon ng bakuran, may malalakas na gwardya na may mga solemn na mukha. Sa silangang bahagi ng bakuran, sa isang silid ng pag-aaral na puno ng iba't ibang mga mapa at mga guhit, mayroong ilang mga lalaki at babae sa paligid ng isang mesa, na naglalatag ng ilang mga mapa, nagtuturo at nagdodrawing, umiinom ng tsaa at nakikipag-chat. Natagpuan na ang nuclear submarine ng Delta Team Zero. Aabuti ng hindi bababa sa 3 araw para mailigtas ito, ngunit binabantayan ito ng mga taga-Magnesia, at tinatayang hindi natin ito mailigtas ng maayos, sabi ng isang matandang lalaki na may salamin. Si Professor Chen, ang teknolohiya ng submarino, ang bagong nuclear submarine na ginawa ni Chu Yunyao, ay hindi mas masahol pa kaysa rito. Ano ang kailangan mong iligtas? Sabi ng isa pang nasa katanghaliang gulang na babae na naka-trench coat. Hehe, Biuru Zhang, hindi kailangan ng teknolohiya ng submarine, pero nasa submarine pa rin ang war armor. Buti na lang.
Maraming tao ang nakakita ng combat power sa Luchun Island. Professor Chen say. Chapter 0370 Bakit ako bumangon? 0370. Dahil ang sandata ang gusto mo, magpadala ka lang ng isang tao upang makapasok at kunin ang baluti. Bakit kailangan mong iligtas ang submarino? Sabi ni Zhang Ju, nakatingin kay Exi Lin Yuan na nasa gilid, Guro, ano sa palagay mo? Umiinom si Exi Lin Yuan pagkatapos uminom ng tsaa, pinag-isipan niya ito at sinabing, submarino man ito o armor, hindi mo na kailangang iligtas ito. Magkunwaring maakit ang atensyon ng Magnesium Army. Oh, bakit? Nagtataka si Professor Chen. Yung sea area. Kung hindi polluted ng nuclear weapons, ibig sabihin tumigil na yung reactor that time, so walang threat sa atin. Yung war armor naman, isang set lang ang lumabas, ibig sabihin mahirap pa rin ma-achieve ang mass production, kaya walang dapat ikatakot. Kapag inilagay natin ang access ng lupa ang teknolohiya sa aking puso ay maaaring gumawa ng mas praktikal na mga sandata, at hindi ko alam kung para saan ang baluti nito. Ang submarine ay pain lang. Nagpapadala kami ng mga tao para mamasyal paminsan-minsan, isipin nila na sobrang kinakabahan kami sa kanilang baluti, bigyan sila ito ay isang ilusyon, ang kanilang teknolohiya ay may pakinabang pa rin, kaya ayos lang. Sabi ni Exi Lin Yuan. Sunod-sunod na tumango ang ilang tao sa audience, ngumiti si Director Zhang at sinabing, ikaw na ang baalang laruin ang trick na ito. Kinaway-kaway ni Exi Lin Yuan ang kanyang kamay at lumingon para tingnan ang nasa kaloob-loobang bahagi ng mesa. Ang lalaking ito ay may isang pares ng sword brows, ang kanyang mukha ay mahusay na tinukoy, puno ng kamahalan, mahabang buhok na may mga alampay, na may ilang mga hibla ng kulay abo, at isang itim na leather na lapel coat na nagbabalangkas sa kanyang mar-angle na itaas na katawan. Dragon King, bakit ang tahimik mo ngayon? Tanong ni Exi Lin Yuan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ang pangunahing karakter ng Dragon Soul, ang Dragon King na namumuno sa Dragon Soul Special Team at ng Dragon Soul Commando. Ang Dragon King ay nagunat ng mahabang braso at idiniin ang kanyang daliri sa mapa, isang talampas na lugar sa hilaga ng Xia Kingdom. Noong nakaraang linggo, lumitaw ang mga tao mula sa Sheer Society sa lugar na ito. Tumango si Exi Lin Yuan, oo, isang maliit na koponan, ngunit ito ay inalis ng 3 grupo. Kinaikit ng Dragon King ang kanyang mga mata, hindi ka ba na-curious, ano ang gagawin ni Sheer dito? Siyempre sila ay nagkakalat ng kanilang mga walang kaparirikon na mga turo at nais na makisali sa mga aktibidad ng separatista, sabi ni Zhang Ju na may pagkadesdeen. Kung gusto mong ipangaral ang mga turo, bakit pumunta sa isang lugar na hindi maabot, kung saan ang hadlang sa wika ay mahirap, at ang trapiko ay hindi maayos, na may hahambing sa ilang mga lugar sa timog ng Yangtze River? Tanong ulit ng Dragon King. Lahat ng naruroon ay tumingin sa isa't isa ng may pagkadismaya, sinabi ni Professor Chen, siguro marami tayong tao sa timog, sa palagay nila ay mahirap makapasok, kaya tumakbo sila roon. Kumunot ang noo ni Dragon King, iniisip ko ang tanong na ito, sila kung gusto mo lang ipakalat ang kanilang mga turo, hindi ba mas mabuting magpadala ng 1 o 2 tao ng tahimik? Bakit magpadala ng napakaliit na grupo para maakit ang ating atensyon? Ang pagnanakaw ng manok ay hindi mawawalan ng bigas. The Dragon King, ano sa tingin mo ang dahilan? May nagtanong. Umiling ang Dragon King, hindi ko alam, pero sa tingin ko. Siguro dapat nating suriin. Sa sandaling ito, nag-vibrate ang telepono ni Exi Lin Yuan. Napangiti si Exi Lin Yuan na nahihiya, kinuha ang telepono at sinulyapan ito, nakasimangot. Opisyal ng militar, bakit sinasagot mo pa rin ang iyong telepono sa isang pulong? Bihira kang makitang napaka-unprofessional, biro ng isang tao. Mapait na ngumiti si Exi Lin Yuan, nagtakda rin ako ng paalala para sa mga papasok na tawag. Ang mga tawag ng ilang tao ay kailangang sagutin anumang oras. Oh, baka may hepe na naghahanap sa'yo. Umiling si Exi Lin Yuan at mapaglarong sinabi, ito. Mas mahirap maglingkod kaysa sa boss. Pagkatapos, nagsasalita, sinagot ni Exi Lin Yuan ang telepono at nagtanong, boss, ano ang problema? Ang mga tao sa paligid ay kainahinala, at maaari talaga nilang tawagin si Exi Lin Yuan na, boss, sino yun? Ang susi ay ang nasa harap ng Dragon King, ang kanyang agarang amo. Iginalaw ng Dragon King ang gilid ng kanyang mga mata nang walang sinasabi. Tahimik niyang kinuha ang tasa ng tsaa at humigop ng tsaa. Nang matapos sagutin ni Exi Lin Yuan ang telepono, medyo naghalo ang mukha niya. Boss, tatawagan kita mamaya, pag-iisipan ko kung ano ang gagawin. Pagkatapos ibaba ang telepono, ngumiti si Exi Lin Yuan sa Dragon King, Dragon King, itigil mo na ang pagpapanggap, hindi ito naririnig ng ibang nakaupo, malamang narinig mo ang sinabi ng nasa telepono. So ano? Nakangiting tanong ng Dragon King. Huling pagkakataon na sinabi mo sa akin na gusto mong makipag-ayos sa isang deal sa kanya nakikita ng matatag na kita. Pakiramdam ko. Ito ay isang magandang pagkakataon, ano sa palagay mo? Tanong ni Exi Lin Yuan na may kumikislap na mga mata. Tinapik ng Dragon King ang desk ng ilang beses gamit ang kanyang mga daliri, at ang kanyang mga mata ay nahulog sa lokasyon ng lungsod sa mapa. Kaarawan ni General Xu Maolin. Bilang isang junior, makatuwirang pumunta para ipagdiwang ang kanyang kaarawan.
Ang ibang naruroon ay nataranta sandali, hindi alam kung ano ang pinaplano ng Dragon King at Exi Lin Yuan. Ang pamilya Shu, sa alauna ng umaga, ay maliwanag pa rin sa pangunahing bahay. Si Shu Minggayo at ilang mga kapatid sa angkan ay pawang nakasimangot, umiinom ng matapang na tsaa, humihit-hit ng sigarilyo, at nag-uusap kung paano lutisin ang usapin sa lalong madaling panahon. Kuya, hindi ito ang paraan para magpatuloy ng ganito. Bakit hindi natin direktang kausapin ang pamilya Zhao? Malaking bagay ito. Malaking kawalan sa ibang lugar. Hindi natin pwedeng hayaan ang kaarawan ng ama at hindi makita ang dalawang apo. Sabi ng pangalawang anak ng pamilya Shu. Kung makakausap tayo ng pamilya Zhao, bakit sila magiging malupit? Sa tingin ko, huwag nating pagtawanan ang sarili mo, umiling ang ikatlong anak ng pamilya Shu. Hindi rin ito gumagana, hindi rin iyon gumagana, siya ang tunay, hindi ako makapaghintay na dalhin ang baril sa pamilya Zhao at patayin ang bastos na Zhao Guoping. Galit na sabi ni Shu Lao'er. Sa sandaling ito, isang matandang boses ang nagmula sa likuran, hindi ka natutulog sa gabi, bakit ka sumisigaw? Nagulat ang magkapatid at nakita nila si Shu Maolin na dahan-daw ang lumabas sa tulong ng matandang kasambahay na si Yan Hui. Pare, bakit hindi ka pa rin nagpapahinga? Nagmadali si Shu Minggayo para tumulong. Gayunpaman, itinulak ni Shu Maolin ang kanyang anak, ano ang dapat suportahan, kapag hindi talaga ako makalakad? Isang tao ang maaaring umalalay dito. Umupo ang matanda sa upuan at sinabing, nabalitaan ko na may nangyari sa bahay. Alam ni Shu Minggayo na hindi niya ito mate-atago, kaya't kailangan niyang sabihin, paumanhin, Ama, wala akong paraan upang turuan ang aking anak, sina Liang at Yun ay sangkot sa isang kaso, dinala ako upang mag-imbestiga. Itay, hindi dapat sisihin ang dalawang batang iyon, lahat sila ay gawain ni Zhao Shangkang, ang matandang lalaki ng pamilya Zhao, para ilabas ang galit sa kanyang apo. Sigaw ni Shu Lao'er. Tumahimik ka. Walang galit na sinaway ni Shu Maolin, nang duminahin ni Vice Chairman Zhao ang arena ng politika ni Zia Guo, bata ka pa na nakabuka ang crotch pants. Igalang ang iba, maaari kang igalang ng iba, kung sakaling sabihin mo ito ikalat mo ito, mag-ingat na magdulot ng sakuna. Humirit si Shu Lao'er, at ang iba pang mga disipulo ng pamilya Shu ay nawalan ng galit. So, sa maikling panahon, hindi na makakalabas ang dalawang batang iyon. Tanong ni Shu Maolin pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Natatakot ako. Hindi ako makakalabas sa loob ng 1 o 2 linggo, totoo ang sinabi ni Shu Minggayo, tapos, kung papasok ka, kailangan mong suriin ang lahat at tanungin muli. Natatakot ako. Hindi makatiis ang dalawang batang iyon, at nasa loob sila. Kung mali ang sinabi mo at mahuli ka ng pamilya Zhao, masisira ang iyong kinabukasan, nag-aalalang sabi ng ikatlong Shu. Tumango si Shu Maolin at sinabing, kung sila mismo ang gumawa ng mali, walang sino man ang maaaring sisihin ng iba. Ang mga tao mula sa aking pamilyang Shu ay maaaring yumuko at mag-inat, kaya huwag masyadong mag-alala tungkol sa mga opinyon ng mga hindi inaasahang tao. Opo, Ama, sunod-sunod na sagot ng ilang magkakapatid, ngunit halatang napakahina pa rin ang mood. May naalala si Shu Minggayo at nagtatakang nagtanong, pare, hindi ka ba karaniwang natutulog sa alas 10, bakit ka nagising ngayong gabi? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.